Ayan po, magandang gabi po sa bawat isa. Tara po, dito na po tayo sa harapan. Bago po mag-umpisa, inaanyayahan ko po yung bawat isa na tumayo. Ayan. Hallelujah. Ayan, tayo po yung manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa na nandito kami ngayon, Panginoon, para sa iyo. And Lord, para ipanalangin yung Lord, mga dapat namin ipanalangin. Kaya nga, Panginoon, patuloy na samahan niyo kami sa gabi na to. At tunay na yung pangalan mo, Panginoon, yung patuloy na madakila at mapapurihan at masamba, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we're here tonight for your glory. And Lord, nawa kalugdan mo yung awit ng aming papuri at pagsamba para sa iyo, Panginoon, nag-iisang pangalan, dakila. Maraming salamat po, Panginoon. At we also would like, Panginoon, na manghingi na kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na aming nagawa, sa mga maling bagay na nagawa namin, nasambit o naisip. Panginoon, ay patawarin niyo po yung bawat isa sa amin at patuloy na pakalinisin niyo nga po, Panginoon, ang puso namin. And Lord, once again, we thank you, Panginoon, sa privilege na to na we're here, na makapagpuri at makapagbigay ng pagsamba sa iyong pangalan. Maraming salamat, and we love you so much, Lord. And to you alone be the highest praises, glory, and honor. And this is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede bang makita ko yung kamay ng bawat sina pumapalakpak sa ating Panginoon? Yung mga nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. Tara, ating pong awitan na, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. At habang buhay, papurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay,
buti nga, yun na, katapatan mo ay dakila. Magpakilan-kailan pa man, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Lord, we're here, Panginoon. And you see our hearts na makalugdan mo, Panginoon, yung pagsamba ng aming puso para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Puring magsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, at magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuring pasambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kalibutin mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita, awitan kita, at pupurihin, Panginoon, kay buting mo sa amin. Panginoon, kay buting mo sa amin. Ikaw lang, Diyos. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Kaya naman aawitan ka namin, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon,
Panginoon, habang buhay, habang panahon, Panginoon, at sa walang hanggan, Panginoon, di ka nagbabago. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo. At Panginoon, kaya nga po kami nandito ngayon at kaya marunong kaming umibig ay dahil iniuna nyo kaming inibig, Panginoon. Salamat po, Panginoon, muli sa iyong kadakilaan. And Lord, for all you've done, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, walang katumbasyon na pasasalamat, papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, and Lord, mahal na mahal ka namin. Sa iyo po muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito ba ang aming dinadalangin sa makapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po. So, sa mga oras po na to, kung sino po yung gustong mag-testimony, malaya na po kayo makakapunta dito sa harapan. Meron po ba? Nagpapakiramdaman. Wala yatang napagbala ngayong week. Ayan. Magandang gabi po. Di naman talaga nauubos yung pagpapala ng Lord no? Mapakadami. Ako nga kahapon, sabi ko, nag-usap kami ni Bernard, sabi ko, nagtampo ko sa boss ko, sabi ko, kasi pinasweldo niya ako 8 hours, tapos inawas niya yung 1 hour na lunch break. Sabi ko, ang laki nun, kasi yung 1 hour na yun, i-times mo sa 6 days. Napakalaki nung nawala. So, pag nagtatrabaho ka kasi talagang kahit maliit o malaki, parang kabawasan talaga yun. Kaya sabi ko, kung pwede nga lang, wag na lang magtrabaho. Maghanap ka na lang ng iba o kaya mag-business ka na lang. Kasi, ang hirap nung nagtatrabaho ko sa araw-araw, paggising mo, trabaho agad yung inasa isip mo, tapos ganun pang iaawas na lang yung 1 oras, time is 6 yun. Malit na nga yung salary mo, kung aawasin pa yung time is 6, laki ng bawas. Kailangan mo nga, kaya ka nga nagtatrabaho para sa anak mo, sa pangailangan sa araw-araw. Pero nag-usap kami ni Bernard, sabi ko, Daddy, hamon na talaga sigurong ganun ng buhay kaysa naman sa walang trabaho. Ang mahalaga, mayroon tayong income araw-araw kaysa naman sa walang-wala. Kaya sabi ko, Lord, basta tulungan mo lang ako, bigyan mo lang ako ng mahabang pasensya sa amo ko. Maunawaan ko siya. Kung mayroon man siyang pagkakamali at binawas pa niya yon, siguro darating din yung time na maibabalik niya din sa akin yon. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng mahabang pasensya sa kanya. At saka nagsorry ko sa Lord at saka sa mga amo ko na nainis nga ako hindi din naman naiinis sa mga ganon. Kaya lang nainis ako sa hirap ko rin siguro, sa pagod sa araw-araw. Pero narinig agad ng Lord, kinaninang umaga agad. Tinawagan ako nung isa ng boss ko, yung nanay ng boss ko. O Jen, kamusta ka na dyan sa dalawa kasing gym na pinapasok? Ay, isang gym yon pero 2 na ngayon. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang pasok ko 7 to 3 na. Yung 3 o'clock, maaga pa. Kaya sabi nung nanay ng boss ko, Jen, baka gusto mo, sayang yung oras. 3 o'clock, 3 to 7 ka pa sa akin, sabi niya ganun. Inisip ko, magiging 2 yung sweldo ko. Kaya sabi ko, nakakatuwa dahil kapag kinumpute ko yon, yung nawawala akong 1 oras na yon, triple. Kaya sabi ko, thank you Lord. Kasi, kaya napakainam na pagka talaga nagkakaroon tayo ng puso, galit sa puso natin, itapat na natin sa Lord. Pagtapat natin na, kunyari, nagtampo nga ako sa boss ko, sabi ko, kung maaari lang, ayoko nang pumasok bukas. Tapos sinabi ko naman sa Lord, Lord, sorry kung nagtampo nga ako sa boss ko dahil siguro hindi ko rin nauunawaan din yung sitwasyon nila. Talagang gano'n yung policy, di ba? Kaya sabi ko, Lord, basta bigyan mo lang ako ng mahabang pagtsatsaga pa na magtrabaho at pangunawa rin sa boss ko at matanggap ko rin na kung kulang man yon, alam ko babalik din yon. Kaya thank you sa Lord kasi pag talaga nagtatapat tayo sa Lord at tanggapin natin na bigyan pa tayo. Tulad ko, sabi ko, bigyan niya ako ng mahaba pang pasensya, pangunawa din sa boss ko. Yun, narinig agad ng Lord, di ba sabi ko nga, binigay niya. Yung nawala akong 1 oras, triple pa. Kaya, talaga ang Lord, napakabuti niya. Thank you.
Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang napakabait sa amin ni Lord, lalong-lalo pa sa aming mag-asawa dahil talagang parati kong pinasasalamatan talaga ang Lord dahil binibigyan pa rin niya kami ng lakas ng katawan kasi talagang, ayun, patuloy kaming naglilingkod sa Kanya kaya talagang napakabait sa amin ni Lord at yung iba ngang mas bata pa sa amin na nakaratay na pero kami, praise the Lord, at binibigyan pa kami ng lakas ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Kaya talagang napakabait ng Panginoon kaya dapat natin talagang pasalamatan sa araw-araw. Ayun, sa Diyos ang papuri. Sino pa? Sana. Mag-unahan na kung sino may gusto. Baka meron pa dito, sa likod. Ako po, napaka-simple lang. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi umaga pa lang, maging yung mga office mate ko nagwo-worry. Sabi nila, naku, matatraffic ka. Kasi meron daw pong concert dun sa arena na sikat na international singer yata yun. So sabi nila, at saka nasubukan ko na dati kasi na-traffic ng husto na meron ding concert na ganun sa sa arena. Pero salamat sa Panginoon at maaga rin kami nakadating. Hindi ko na nga napansin kung traffic kasi nakatulog ako. So, salamat sa Panginoon. Amen. Meron pa po bang gustong humabol? Ayun po. Alam ko yung bawat isa. Kapag tinanong talaga isa-isa, ay meron talaga mapagpapasalamat sa Panginoon. Hindi naman tayo mauubusan nun. Ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi, di ba pag dumating sa punto na pag walang-wala ka, doon mo parang maiisip, andun yung increasing of faith eh. Pag alang-ala ka, doon mo minsan talagang sobrang naaalala si Lord. Sabihin natin sa hindi. Pero yun, parang doon ko basta napatunayan yung pag-ilis ni Lord, yung na hindi niya talaga tayo pababayaan. Kahit, yun, wala nga ako trabaho ngayon, pero never ako na zero. Nabibili ko na may gusto ko, nakakain ko naman yung ko. Tsaka yung mga mahal ko sa buhay, mga healthy naman. Napakalaking bagay din po nun kasi di ba pag nagkasakit ka, napakalaking gastusin po nun. Yun, yung mga past weeks po na ako pa naman po sensitive, konting maramdaman lang, search ko na agad sa Google, tapos napakalala lang ng mga sakit, ng mga kahawig nung yung pag sumasakit yung ganyan, ganon. Naku po, baka cancer na yan, yung ganon. Minsan nagiging OA po tayo. Pero, ayan po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil, ayan, I'm healthy ngayon. Meron po kasing nakaraang week, nagkaroon po ako ng period na ilang linggo. Na first time ko po yan, talagang, syempre medyo, baka kung na to. So, yan, napacheck up po ako. Then, wala naman po. Parang wala naman po nakita. Tapos, ang sabi lang po, wag po ako nagpapaka-stress. Kasi minsan, din ako, OA din po ako. Kung mag-isip ng mga bagay-bagay. Pero, yun po, yun nagpapakalma naman sa bawat isa sa atin. Alam ko, hindi lang sa akin, is yung pananalangin. Oras na makapag-pray tayo, di ba? Parang nakakaramdam tayo ng kapanatagan. Yun, kaya dapat sa lahat ng oras talagang hindi natin makalimutan na manalangin. Masaya ka man, malungkot ka man, ano may pinagdadaanan mo. Lagi tayong mag-pray. Yan po. Thank you po kay God. Dapat kinakabahan ako eh. Hello, ayan. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko magpatotoo kanina, kaya sabi ko, hindi, mamaya panghuli na ako. Kala nila walang mag-i-exhort. Nahanap nila yung mag-i-exhort. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Noong last Saturday, sa loob ng 30 years, hindi po ako nag-basketball. Magmula po nung aking mag-asawa,
hindi na po ako humawak ng bola. 30 years kasi, nung mag-asawa ako, 23. 50, magpi-53 na ako. So, almost 30 years. Yung po aming kooperatiba ay mayroong tinatawag na Olympics, gano'n. At ang isa doon na palaro ay yung basketball. Never po ako nag-basketball. Ang ina-expect ko kasi, kung naglaro ako sa basketball uli, talagang mahirapan akong huminga, hindi ako makakatakbo. Kasi nararamdaman ko yun nung hindi na ako nagbabasketball, masyado nang maano yung resistensya ko. Ba't nagulat ako, nung time na yun na ayaw mag-basketball, pero try ko lang naman, awa ng Diyos po, tumagal ako, hindi po ako hiningal. Kasi dati pa nagbabasketball ako, tumatakbo ako, o kaya nag-jogging. Mga 2 kilometro, hindi ko kaya siyang takbuhin. Sisiguraduhin ko na parang nagba-blackout yung paningin ko. But I praise God, na-overcome ko po yun. Napatunayan ko po na ang Diyos pala ay talagang nagbibigay talaga siya ng mga kalakasan ng katawan. Hindi rin almost 30 years, hindi po ako humawak ng bola. Nagulat nga ako yung mga kasamahan ko. Kasi ang request ko lang, makashoot lang ako ng isa. Uupo na ako, hindi po ako makashoot. How many times na nag-attempt ako mag-shoot, di ako makashoot. Finally, nakashoot ako. Last 2 minutes na yata yun. I praise God. Napatunayan ko po na ang Diyos po ay patuloy nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay humingi ng tulong sa iyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa mga salita na aming pagsasaluhan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng impact nito, Panginoon, sa aming puso at isipan. Nang sa ganoon na amin po itong mapanghawakan ng iyong mga salita at may pamuhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang samot panalangin. Amen. Ang ating pong tutungay mga salita po ay makikita po natin sa Mark chapter 11, verse 23 and 24. Sabi po dito, tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, at tumalong ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Yan. Si Pastora po nagbibigay ng give check pag kami pinapahulaan. Ako magbibigay ng 100 sa sino mga makakatuntun. No? In English kasi ito, pinamagatan ko ito na Pero ibibigay ko lang po sa inyo yung first letter. Ang first letter, P plus F plus NT. P plus F plus T equals what? Yan po yun. Sige po. Meron po ba? 100 po sa sino man. English. Ano? Equals? Yun ang yung equals. No. Andun na siya di ba? Prayer plus faith plus, ano yung T? Thanksgiving. Sige, equals. No, hindi. Sige, hintayin ko sagot ninyo para hindi tayo magtagal. Mamaya hintayin ko, Kung may makasasagot. May 100 pesos sa akin yan. Yan. Alam nyo, sinabi sa akin ni Pastora, Brother Nelson, pwede ka mag-exhort? Hindi ako agad sumagot kasi hindi ako naka-prepared. Sabi niya kahit short exhortation lang. Total short notice naman. Tama Short notice, short exhortation. Tama naman, di ba? So sabi ko, sige po, Pastora. Actually, may gagawin talaga ako kanina, hindi ko nagawa dahil sabi ko mag-prepared ako. Ang ganda po nung verse na ito. Nung ito pinag-aaralan ko, although siya ay familiar sa atin, but merong gusto ituro ang Panginoon sa atin. Yan.
Alam niyo po, itong pong verse na ito ay pamilyar sa atin, madalas nating nadidinig. Sabi nga dito, kung sabihin daw ni Numan sa bundok na ito na umalis ka riyan at tumalon sa dagat, ay mangyayari kung mayroong pananalig. Marami nag-a-assume na talagang bundok ito. Nagiging literal siya na bundok. Pero ang totoo, hindi po siya talaga literal na bundok eh. Ginamit lang ng Panginoon yung salita ng bundok. Sino ba pwede magpaalis ng bundok? Magpalipat sa bundok at tumalong ka sa dagat? Wala. Wala po. Ano ang ibig sabihin? Ipinakikita po dito yung power ni Lord. Sino nga ba? Ako ba? Kaya ko ba yun? Sino sa atin makakakaya? Wala. No? Pero ginawa lamang ng Panginoon na illustration yung bundok. Actually, hindi siya bundok. Hindi siya bundok. Kasi ang pwede lang makapagpaalis niyan ang Panginoon, wala nang iba. Wala. Ako po magsasabi sa inyo, wala pong pupwede. Yung mga bagay na hindi gawa ng tao, pwede bang paalisin ng tao yan? Baguhin ng tao yan? Hindi. Hindi po. Ibig lang sabihin na ang Diyos lang talaga ang makapangyarihan na maaaring makagawa o makapagpaalis, makapag-command ng bundok. Ang counterpart po ng faith is doubt. Tama po ba? Sabi po doon sa akin na basa, doubt kills faith. Pinag-isipan ko, totoo naman, na ang counterpart niya ay doubt. Kung ikaw nag-aalinlangan, ibig sabihin natatalo yung faith mo. Bumababa yung faith mo. Nagwawagi yung doubt, yung pag-aalinlangan. So sabi doon sa verse na ating binasa, kung walang pag-aalinlangan, kaya niyang utusan yung bundok na umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat. Ano-ano po pa ang mga bundok mayroon tayo ngayon? Ano-ano hubang kinakaharap natin sa buhay na ito? Ako po'y natutuwa kanina kasi yung mga testimony natin, napapaloob yung prayer. No? Nakakatuwa kasi ang isang Kristiyano hindi po magtatagumpay kapag ang prayer life niya ay hindi consistent. No? On and off. Hindi, kasi ang isang Kristiyano nabubuhay po sa pananalangin. Kung mayroon tayong routine na pananalangin, mas lumalalim tayo sa Panginoon. Mas nakikilala natin siya. Bakit tayo mananalangin sa hindi natin kakilala? Ba't tayo hingi ng tulong sa hindi natin kakilala? So, humingi tayo ng tulong sa Panginoon through prayer. At bakit tayo sa Kanya humingi? Kasi alam natin na ang Diyos lang ang makatutulong sa atin. Maraming tao po ang ginagamit ng Panginoon. Pag nagpe-pray tayo, meron tayong something na kailangan. Lord, may kailangan po ako. Hindi naman si Lord magbabagsak ng isang bultong bigas para ibigay sa atin. Hindi po ba? Gumagamit si Lord ng mga tao, ginagawa niyang kasangkapan para yung pangangailangan po natin, ma-meet natin. And dahil yun sa prayer, si Lord ang kumikilos doon sa mga tao. Meron po tayong karamdaman, no? Meron tayong mga dalahin, problema. Yan po yung mga nagsisilbing bundok sa ating buhay. Sinerch ko nga yung mountain dito sa verse na ito. Ano ibig sabihin ng mountain? Sabi niya, it is a separation between people and God. Na ibig sabihin, yung mga bagay na wala sa Diyos, yun yung nasa tao. Ano ibig ko sabihin? Ang Diyos ba may problema? Wala. Ang Diyos ba may sakit? Wala din. Ang Diyos ba nagkukulang? Hindi rin. So yun yung ibig sabihin, separation between people and God. Pag naiisip natin yung mountain, yun yung mga bagay na nangyayari sa tao. Yun yung mga kinakaharap ng tao. So, pag may problema ka, hindi
separate ka sa God. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing ibig sabihin, hindi siya, yung problema, hindi sa Diyos. Hindi siya sa Diyos. Tao ang meron nun. Ngayon, para maalis yung mga problema natin, mga pag-aagam-agam natin, tayo ay nananalangin sa Diyos at ang Diyos naman gumagawa para yung mga bagay na nasa atin maalis. Or, kung may problema tayo, magkaroon ng solusyon. Yun po yun. So, para mangyari ang lahat ng iyan, dapat tayo po ay hindi nagkakaroon ng alinlangan. Sapagkat kung nag-aalinlangan tayo, hindi po natin makakamit yung mga bagay na hinihiling natin sa Diyos. Sa Pilipos chapter 4 verse 6, sabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Every time po pala tayo ay mananalangin, lagi natin sinasabi sa Panginoon na may pasasalamat. Kasi may mga tao kung minsan pag nananalangin, ang bukang bibig, Panginoon. Tama ba yan? Mostly na nananalangin. Mostly. Hindi ko sabi lahat. Mostly. Ibig sabihin, marami. Mas marami. Pagka nananalangin, puro yung kailangan niya ang binabanggit. Kaya sabi ng iba ay Panginoon instead of Panginoon. Kailangan matuto po tayo magpasalamat sa Diyos na siyang ating pinapanalanginan. Sa Colossus chapter 4 verse 2, huwag kayong magsawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Always nandun yung salitang pasasalamat. Sabi ko nga po kanina, pag darutin yung ating pag-pray sa Panginoon, mas deeper. Mas nagiging deeper yung relationship natin sa Diyos. Kasi nagkakaroon tayo ng time na siya ay kausapin. And then sa chapter 1 ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, maging matiyaga sa pananalangin. Maging matiyaga meaning kahit hindi pa sinasagot yung prayer natin, huwag tayong maghinawa. Huwag tayong tumigil sa madalit salita. Continuous lang po yung ating pananalangin sa Panginoon. Alam ko po na ang bawat isa ay mayroong mga hinihiling sa Panginoon. I think yung iba ay sinagot na ng Panginoon, yung iba naman ay nag-iintay pa. No? Ang sabi sa verse na ating binasa, huwag tayong titigil. Huwag tayong magsawa sa pananalangin. Kasi pag nagsawa tayo, baka mamaya tinetest lang tayo ni Lord. Tinitingnan lang yung ating antas ng ating faith sa Kanya, yung trust natin. And then, sa ganitong pagkakataon, ay nakitaan tayo. Ay, wala man tiyaga man lang. Hindi man lang magtiyaga, hindi man lang mag-intay. Gusto yata ibigay na kaagad on the spot. May mga bagay kasi na talaga ng mga binagkakalob na ng Panginoon on the spot. Kasi alam niyan talagang kailangan. May mga bagay naman na medyo pinag-aantay pa tayo kasi hindi pa naman ganun kanid. So, inaano pa rin tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayo maging matiyaga. So, let us focus sa Panginoon. Naalala ko si Pedro. No, si Pedro, nung makita niya ang Panginoon sa dagat, di ba? Naglakad siya. Bakit siya naglakad? Kasi nakatingin siya sa Panginoon. No, hindi niya alintana kung anong meron, malakas na hangin o alon. Wala sa kanya yon, kaya siya nakalakad. And then, nung dumating niya yung along malalaki, nakita niya, nawala yung focus niya sa Panginoon. Ano nangyari? Bumagsak siya. Bumagsak. So, para wag mangyari sa atin ng mga ganung bagay, always focus on God. Sa Kanya tayo lagi tumingin. Sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanya tayo umasa na sa bawat kahilingan natin, siya lang ang may kakayanang magbigay. At gumagamit ang Diyos naman ng mga tao para ma-receive po natin ito. Ganun po ang system. So,
mamaya mananalangin tayo, mga kapatid. I-apply natin. Every time magpipray tayo, andun dapat yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kahit wala pa yan, ang sabi ng ating ng verse na binasa, ay tanggapin na natin. At ito ay matatanggap nga natin. So, pakita natin sa Panginoon yung mga ganong na willing tayo na i-claim yung bawat mga panalangin. Imposible man yan. Sa Panginoon, walang imposible. Just I exhort nung pong last namin board meeting, ito rin po na-exhort ko na ang Diyos po natin ay Diyos ng mga bagay na imposible. Opo. Lagi po natin tatandaan. Sa tingin natin imposible, sa Panginoon walang imposible, lahat posible. Yan po yung na-exhort ko noon. At ngayon sa prayer meeting na ito, yan din po ang ating aanhin. Lagi natin tingnan ng Panginoon na siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang makapagbibigay ng lahat ng bagay na ating kailangan. Wala nang iba. Kailangan lang po natin magtiwala, manampalataya, and then huwag tayong titigil ng pananalangin. Darating ang panahon, pagkakaloob ng Panginoon in perfect time, in His time. Amen po ba doon? Kayo po, ano po ang inyong mga bundok sa buhay? Ano po inyong pinagdaraanan? Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Huwag po tayong titigil sa pananalangin. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Sabi ng Diyos, wala namang pinagkaloob sa atin, hindi natin kaya. In everything, give thanks. And then in everything, there is a purpose. Kahit ano po ang ating sitwasyon, may purpose si Lord. Bakit niya ito hinahayaan na mapunta sa atin o danasin natin? Meron siyang purpose. At pag nakita natin yung purpose na yun, magugulat tayo. Bakit pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Alam ko na naintindihan yung sinasabi ko. At alam ko nakaka-relate po ang bawat isa. Ito ay just remind lang po sa atin. It's only a reminding for us po. Yan naman po ang purpose ng Word of God. Ang paalalahanan po tayo. At bigyan ng encouragement. So, sabi nga ni Pastora, short notice, short exhortation. Kaya, short ang aking exhortation po ngayon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming binasa. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong mapagpasalamat sa bawat time na kami, Panginoon, ay nananalangin sa iyo. Yung amin pong pananampalataya, Panginoon, ay palakasin mo, Panginoon. Alisin mo yung pag-aalinlangan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, ay Diyos ng mga bagay na imposible. Kaya mong gawin posible ang lahat ng imposible, Panginoon. Ano man ang aming ipapanalangin sa oras na ito, Panginoon, ini-apply po namin ang iyong mga salita. Kaya po maraming salamat at nawa ay nagkaroon kami ng encouragement, napalakas ang aming mga espiritu, Panginoon, sa oras na ito. May apply namin ang iyong mga salita na aming nabasa sa gabing ito. Maraming po salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen.